hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Nako. Tumatanggap sila. Pangalan ng mga mastermind na kawatan, pilit hinuhugasan para makalimutan ng taong bayan. Witness ni Martin Romualdez. Ano ba naman sila, yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty? Ano ba naman yan? Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya. Martin Romualdez, biglang naging hero, itinuturing na pasimuno, biglang maaabsuelto. Boss na boss pa rin ang dating. Dito mo pa rin makikita, mga kababayan, ha? Dito mo pa rin makikita na si Martin Romualdez is still a king. Okay. At ito na nga ang malinaw na paliwanag sa nangyayaring circus at mga script na ginagawa nila. Pag-usapan po natin yan. Maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! Magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea at ako po ay nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na importante na nangyayari sa ating bansa. At syempre tayo nagbabalik para pasakitin at painitin ang ulo ng mga magnanakaw sa gobyerno. At syempre bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe pa, pero sa mga nakasubscribe na, welcome sa mga bago nating subscribers dyan. At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment sa ating mga video. Yan. Okay. So, ito na nga, mga kababayan, ang problema natin. Ha? Sabi ni Congressman Paulo Duterte, state witness ko no si Congressman Martin Romualdez, biggest joke of the century. Ito daw mga kababayan ay joke of the century. Kasi, ang sabi nga dito ni Congressman Pulong Duterte, parang yung isang buhaya, magtitistigo daw sa isang buhaya. Walang hiya talaga. Ay, nako! Ano ba ang mangyayari dito? Basta ang ating posigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa ating pagkabalik! Oh, napatawa si DJ Chacha no? Paano nga ba makukulong ang mandarambong? Kung yung mastermind na sinasabi ng mga kontraktor at ng mga matatalino sa ating lipunan ay gagawin pang hero, gagawin pang bayani, gagawin pang state witness. Walang iya. Ano na kahinatnan ng ating bayan? Ano na kahinatnan ng bansang Pilipinas dyan pag nagkataon? Ha? So, wala talaga mapapanagot dito. Ha? Wala nga ba? Yan ang pag-uusapan natin. At balikan po muna natin ng konti ang tikas ni Satanas. Tikas ni Satanas, ha? Oo. Kasi ito yung animal na ito, na animoy hari, na animoy walang katapusan ang kapangyarihan, na dati akala mo Diyos na walang kahinaan, ito siya dati. Oo, ayan o. Ito yan dati. Yan. Let us build a nation where every Filipino, no matter their station, feels the hand of government working for their benefit. Diba? Galing? As I stand before you, I see not just colleagues, but partners in a shared mission. Mga partner daw. Legacy worthy of the Filipino people's sacrifices. Yan. To the Filipino people, I say this. Your House of Representatives stands unwavering in its commitment to your dreams and your future. Together, we will ensure that no Filipino is left behind. Walang maiiwan. Palakpakan ng mga tanga. Sama-sama nating itutulak ang batas ng pangat sa buhay ng bawat Pilipino. Yun puta, ang lupit. Ang lupit Ang lupit ni Kim Bonjing. Oo, ano ba?
Martin Luther King. Sabi ni ni Rowena Guanzon. Martin Luther King. O, di ba? So, ganyan po siya dati. Ganyan na ganyan siya. Apakagaling magsalita. Nakakala mo, mahal na mahal talaga niya yung bansang Pilipinas. Mahal na mahal niya yung mga Pilipino na animoy walang kalokohang ginagawa. Ang sarap magsalita. Laging may papuri sa kanyang pinsan, sa Panginoong Bongbong Marcos. Until Nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. ang hirap tanggapin. Mali-malitang pera ang hinatid sa kanilang mga bahay. 'Di ba? So mahirap tanggapin, tapos ngayon magiging state witness. Hindi lang naman si Gutesa ang nagsabi niyan, 'di ba? Sino pa ba? Si Diskaya, pati si Alcantara, ang daming nagsabi. Oo. Ng mga pangalan na yan, noong nakaraang hearing sa Blue Ribbon Committee na ngayon, tinigil na. Oo. Kasi mabubuking na yung mga amo nila. So dito po, mga kababayan, biglang gumuho ang pangarap ni Satanas. Diyos mismo ang naglabas. Diyos na mismo ang naglabas ng alas para matuklas ng mga kagagawan ni Satanas at Lucifer. Bigla silang minalas. 'Di ba? Biglang minalas si Satanas. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga pangalan at di umano, sangkot daw sila sa pagnanakaw. At yung iba, hindi nila napigilan. Bigla na lang lumisan. Ha? Sa madaling salita, mga kababayan, naputol ang sungay ng mga Satanas. Ha? Biglang nagbago ang takbo ng kanilang buhay nang malantad sa publiko na sila ay sangkot sa pagnanakaw. Yun, flood control pa lang yan. Yung pinag-uusapan dyan sa hearing sa Senado. Diba? Sa ICI, flood control pa lang yan. Meron pang farm to market road. At ito, meron pang ganito pala. Sus Maria Santissima. Sa tingin pangingitak sa flood control. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Nako. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Nako. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Nako po, yan ang problema natin, mga kababayan. Flood control projects, farm to market road, illegal gambling. In-expose na to dati, yung sa Ukade. May nakitang mali-malitang pera at biglang may kaso sa Amerika. 'Di ba? Na ayaw ibalita ng mainstream media. Hindi ka ba nagtataka? Ha? Wala na tayong maasahan sa karamihan sa media. SMNA na lang ata nagbabalita ng totoo dito. Pero baka meron pang ibang telebisyon or istasyon na maayos magbalita. Ilagay nyo sa comment section. Ayun, Net25, medyo okay pa sila. Oo. Diba? Pero kung mayroon pang iba, ilagay nyo sa comment section para makita natin, matingnan natin kung sila ba talaga hindi bias at nagbabalita ng totoo. Pero yung iba kasi, karamihan,
sa nakikita ko, ayaw nilang nasasaktan ng gobyerno. Parang ayaw nila nasasaktan si Marcos Jr., si Martin Romualdez at mga kasabwat, mga alyado. Ayaw nilang masaktan. Oh. Pero matapos yung mga alingaw-ngaw ng kanilang mga pangalan, yung iba nagsitakasan na. Yung iba nawala na ng panandalian, yung iba naman biglang naglaho na parang bula na hindi natin namamalayan. Nasaan na ba yung si Dong Gonzales? Namimiss ko na si Dong Gonzales, hindi ko na nakikita. Si JJ Suarez, namimiss ko na, hindi ko na nakikita sa media na nagpapa-interview. Kumusta na? 'Di ba? Oh. May mga lumabas na ng bansa. Oo. Ngayon, may lumabas na gusto maging hero. Walang hiya talaga. Ano ba ang sinasabi ng tao sa social media, sa media? Ano ba? Sa mga comment na nakikita nyo? Ano ba? Ano ba ang pulso ng taong bayan? Sino daw ang sinasabi nilang mastermind? Sa opinion nila. Ang sabi, Malacanang yan. May kinalaman ng Malacanang. May kinalaman ng Kongreso. Nagsasabuatan sila. So, ibig sabihin, ang salarin dito, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at mga cohorts nila. 'Di ba? Pero matapos ang ilang linggong pag-iisip nila ng mga bagong script, eto ngayon, biglang lumabas ang buhaya na akala mo ay bayani na para bagang napakalinis ng kanyang pangalan at isa na siya ngayong tinatawag na state witness. Give some statement. How are you? Sige, sir. Dinig ko na lang, sir. Yes, sir. Na. Let us know if it's ready already. Okay, sir. Let's go, bro. Okay? Teka, sandali lang. Okay na yan. Relax tayo. Boss na boss pa rin ang dating, boss na boss pa rin ang dating. Dito mo pa rin makikita, mga kababayan, Dito mo pa rin makikita na si Martin Romualdez is still a king. Okay? Although medyo makikita natin sa mga galaw niya na nawala na yung angas niya, nawala na yung yabang niya dati, na kung akala mo pa, sino magsalita na napakagaling, mahal na mahal daw niya ang bansang Pilipinas, until maglabasan yung korupsyon sa flood control project na dawit ang kanyang pangalan. Tapos ngayon, makikita nyo, ayan, Diyos pa rin ang sa kanya. Teka, kasama pa kayo doon. Hintayin natin. Hintayin natin. Okay lang, wait. Magsalita ka! Hintayin lang muna natin. One at a time ang questions, Ang tagal Okay, so dahil first off, pampakit yun po naging testimony natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. Okay. And of course, any information about the insertions on the Backdoor. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in its investigation. I want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Sir, yung tigre naging kuting. 'Di ba? Malala ito. Napakalala nito, mga kababayan. Oo. Yung itinuturong mastermind, magiging state witness. Bakit? Para maabsuelto? Mawala. Mawala ang kanyang pangalan sa listahan na kinakaldag ng taong bayan. Alam mo, ang tanungan na napakarami nating mamamayan mga kababayan, bakit daw hindi si Marcos at si Romualdez ang imbestigahan? Na malinaw pa sa sikat ng araw. 'Di ba? Na sila naman talaga ang may basbas at may pahintulot sa mga yan. Yan po katanungan ng mga Pilipino. Yan ang katanungan ng mga Pilipino, isinisigaw ng mga tao. Ginagawa nyo naman kaming gago. Oo. Biruin nyo parang ganito gusto nila mangyari, Huwag na kayong magalit sa akin. Sasabihin ko na lang kung sino pumitas ng mangga. Inutusan ko lang naman na kumuha siya ng mangga. Huwag kayong magalit sa akin. Inutos ko lang. Hindi naman ako ang kumuha.
Utang ina, bilyon-bilyon ninakaw nyo. Ha? Tapos ganun-ganun na lang. Basta-basta na lang, linis pangalan. Sangkaterbang mali-maletang pera sa Okada, sa Popspac dinadala. Mabuha ka na ang ina ka. Ha? Sa madaling salita, nilamon nyo ang kaba ng taong bayan, tapos biglang ganun-ganun na lang. Ha? Ang masama dito, ninakawan nyo na ang mga Pilipino, tinarantado nyo pa. Oh, paano yung tinarantado? Kayo nagnanakaw kayo. Pero yung tao o politiko o naglilingkod sa bayan na gumagawa ng napapakinabangan ng mga Pilipino, yun ang pinag-iinitan nyo. Like for example, biruin mo PRRD. Inutusan niya ang mga otoridad na ubusin ang mga adik sa Pilipinas. 'Di ba? And in fact, yun nga ang nagustuhan ng mga Pilipino kay Rodrigo Roa Duterte. Ha? Yung nanahimik ang buhay ng mga Pilipino sa mga eskinita. Pero ano ginawa nyo? Ipinagkanulo ninyo. Kinidnap ninyo. Binigay nyo sa ibang lahi. Samantalang yung ginawa niya, nakatulong sa mamamayang Pilipino. Tapos kayo mga putang ina, mga magnanakaw kayo, bigla-bigla na lang absuelto. Ano to? Ha? Ginagawa niyong gago mga Pilipino. Ha? Huwag niyong gaguhin mga Pilipino, mga tarantado. Ha? Pero sadyang apakagaling talaga. Apakagaling nila gumawa ng istorya. Ha? At kaya nilang baliktarin ang Pilipinas para lang mapagtakpan ang kanilang mga pangalan sa mga kasalanan na tunay naman talaga nilang ginawa. 'Di ba? O pakinggan niyo ito. Oo. Baka sabihin niyo kasi tayo lang sabi ng Usapan tungkol sa pagiging state witness ni Martin Romualdez. Ano ba naman sila, yung mga dapat state witness, hindi yung pinaka-guilty? Ano ba naman yan? Talaga naman na tinutumbok ng sangkatutak na ebidensya na sa Kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan. Kaya kinakailangan suriin natin maigi, pambihira naman, magbibida-bidahan pa ngayon. Na may mensahe kayo sa ICI. Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? The most guilty. Hindi mo akong sabi, si Amy Marcos eh. Ha? At yun din ang sabi ni Erice. Anong sabi sa privilege speech ni Erice? 19th Congress, doon nagsimula ang nakawan sa gobyerno. Ikinahihiya niya ang Kongreso. At gusto niyang malinis ito dahil nadadamay yung mga matitino. Sino ba ang leader ng Kongreso? Walang iba kundi si Lucifer, si Satanas, na binabanggit o tinutukoy ni Amy Marcos. Sorry? Mensahe niyo sa ICI. Ay, hindi ako nakikialam dyan. Independent daw sila. Daw. Ma'am, si Romualdez, willing daw siya na i-publicize yung kanyang SALN kung utusan siya ng ICI. Wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Salin yung mukha nyo. Oo nga. Putangin na naman, pinagdololokon nyo kami. Ang sabi nga ni Magalong, hindi na nagbabangko ang mga kawatan. Hindi na nagbabangko. Kaya, ang lakas ng loob nila na magpatupad ng paglalabas ng salin kasi hindi naman sila nagbabangko na. Ano sabi ni Magalong? Ang sabi, sa vault, malalaking vault or room vault na inilalagay ang pera. So, ibig sabihin, wala sa bangko. Kaya ngayon, dahil kahit ilabas nyo yung mga salin, ilabas nyo yung mga bank accounts nila, yung net worth nila, wala kayong makikita. Kasi wala nga sa bangko. Hindi nakadeklara. Nasa kwarto. Huwag nyo kami pinagluloko. Totoo bang yun lang? What do you think is the reason behind bakit umarap siya sa ICI? Anong makikita niyo dito? Hindi ko alam. Pero panibagong script po yan. Parang Korean telenovela. Bagong plot twist. Wag muna tayo lumundag. Yan ang sinasabi natin. Huwag muna tayo lumundag, di ba? Imbestigahan muna. Huwag yung puporkit may lilitaw na magdadrama-drama, gagawin nyo state witness na. Di ba? Yun nga tinuturo eh. Di ba?
Tapos yun, kakausapin nyo, closed door conference. Diba? So, ma'am, hindi mataas ang expectation nyo na may magagawa yung ICI to address itong flood control? Hindi, naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Wag lang magpaandar sa kung ano-anong gimmick. Wag tayo, at tayo naman ang mga Pilipino, wag po tayo magpapalin lang. Hindi po tayo may sabi niya, panibagong gimmick lang. Si Amy Marcos. At kung sino daw ang pinaka-guilty, the most guilty, yun pa yung palilitawin na bayani hero. My God. God bless the Philippines. Di ba? Para maintindihan nyo, mga kababayan, ganito maintindihan nyo. Kasi, sadyang magagaling po sila gumawa ng plot twist, magagaling sila gumawa ng script, para, sabi nga ni Amy Marcos, parang telenovela Balikan po natin yung mga nakaraang kaganapan, Basahin po natin yung sitwasyon. Okay? Nung pumutok ang issue ng korupsyon, maraming pangalan na lumitaw, inilantad, kasama pangalan ni Martin Romualdez, Saldico, iba't ibang personalidad. Diba? At ngayon, mga kababayan, ang galing nila mag-execute ng plano kung paano na lilinisin ang kanilang mga pangalan at paano iaabsuelto ang kanilang mga kaalyado. Okay, eto. Dahil nga pumutok na ang pangalan, pumutok na ang korupsyon, pangalanan si Martin Romualdez, nag-resign. Si Martin Romualdez. Ano sabi ni VP Sara Duterte? Wala, mga palabas lang yan. Ano sabi ni Basti Duterte? Wala yan. Oo. Tactics lang nila yan. Lilituhin lang nilang tao para masabi na nag-resign si Martin Romualdez. Pero ang nilagay na bagong speaker, kaalyado nila. So, ibig sabihin, kontrolado pa rin nila ang Kongreso. Remember, doon sa naging botohan ng pagiging bagong Speaker of the House, wala pong ibang nominado kundi si Boji D. Saan ka nakakita? Na mag-nominate ka, ang maririnig mo na pangalan, iisa. Diba? Sa madaling salita, na-install ang bagong Speaker of the House. Pero alam naman natin na si Martin pa rin ang nagbibigay ng mandato o gobyerno pa rin ni Marcos kung ano nagbibigay, kung ano mangyayari at kung ano ang gagawin, kung anong gusto nilang tahakin. So, kasama po ito sa drama nila, mga kababayan. Ito mga nangyayari ngayon, kasama po sa drama nila. Okay? Kasunod po ng pagpapalit ng liderato sa Kongreso, nagpalit din ng liderato sa Senado. Bakit? Dahil malapit na masusukol na po sila. Kaya dali-dali po gumawa ng paraan na mapalitan ngayon ang liderato ng Senado. Inalis si Chis Escudero, ipinalit si Tuta Sen bilang Senate President, at ang inilagay naman bilang Blue Ribbon Committee Chairman ay walang iba kundi si Lacson. Pero ang nangyari, hindi po nila na-control yung Blue Ribbon Committee hearing. Hindi po nila napigilan si Marcoleta at iba pang senador na magsalita. So, sa madaling salita, nakalusot si Gutesa. Nakalusot si Gutesa. Pinangalanan si Saldico, pinangalanan si Martin Romualdez. Dahil yon kay Marcoleta. Sa madaling salita, hindi nagawa ni Lacson at ni Soto yung trabaho nila. Para kontrolin ang Blue Ribbon Committee, kontrolin yung hearing. Sa madaling salita, wala. Nasira kay Martin Romualdez si Lacson, si Soto, na tinatawag na tuta ni Martin Romualdez. Siyempre, mahihiya ka, hindi mo makontrol Hindi mo nagawa yung trabaho mo na ipinagagawa sa'yo, nag-resign ngayon. Si Lacson as a chairman of Blue Ribbon Committee. Pero yung pagre-resign ni Lacson, nakatulong sa kanila. Dahil nung nag-resign si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ano nangyari sa hearing? Wala. Hearing ngayon, suspendido, walang hearing. So, ibig sabihin,
makakaisip ulit sila ng paraan kung paano lulusutan, kung paano iiwas sa investigasyon. Okay. Now, ang sabi-sabi, tatapusin na yung hearing sa Blue Ribbon Committee at ipapaubaya na sa ICC. ICC tuloy, sa ICI. Pero, bago nila gawin yung parte na yon ng ICI, tinanggal muna nila. Tinanggal muna nila si Magalong kasi si Magalong, alam nila na hindi nila makokontrol. Di ba? Hindi rin nila makokontrol si Magalong at dahil magsasalita si Magalong, pag may nakita siyang mali, ilalabas niya yan, ilalantad niya yan, katulad ng mga naunang nangyari. Di ba? So, ibig sabihin, hindi nila kayang hawakan sa liig si Magalong. So, that's the reason why dinispatcha nila o itinanggal nila bilang miyembro or sabihin na natin na advisor ng ICI si Magalong. At ngayon, nawala na si Magalong, mahigpit ang bilin. Lahat ng pag-uusapan ng ICI, lahat ng investigasyon, closed door, hindi isa sa publiko, hindi malalaman ng mga Pilipino. Putang ina, anong nangyayari dito? Walang karapatan ng mga Pilipino na malaman kung ano nangyayari. Is that what you're trying to show us? Ang ginagawa ng ICI, mga kababayan, pabor na pabor po ito kay Martin Romualdez, kay Saldico, at sa mga kung sino man ang mastermind nitong nakawan na ito. Kasi bago pa man malaman ng taong bayan, alam na nila nasala na nila, napag-usapan na nila, mapaplansa na muna nila, at titiyakin na hindi makakaladkad o madadamay ang kanilang pangalan. That's the purpose kung bakit nakaganyan yan, nakatago. Hindi nakapubliko. Diba? Saan ka nakakita hearing nakatago? Diba? Ito, involved dito ang taong bayan. Taong bayan na nananakawan. Buti sana kung private citizen yung putang inang yan. Buti sana kung mga private citizen yan, walang problema kung hindi papaalam sa sambayan ng Pilipino. Ang ninakawan ng mga to, sambayan ng Pilipino Diba? So, bago pa man nila mailabas sa media ang napag-usapan nila or naimbestigahan nila diyan sa ICI, plansado na. Titiyakin nila na hindi damay ang pangalan nila. Kung halimbawa, pumalpak, nakalusot ngayon sa ICI, may bagong ombudsman. Diba? Yung bagong ombudsman, maraming kasong kinaharap, pero nilagay. Dahil siyempre, alam nila, pabor sa kanila yan. Alam nila, poprotektahan sila niyan. Kasi nga magsiksabwat sila Diba? Kung madamay man sila, madamay ang makalalagyan na kanilang pangalan, mayroon silang ombudsman. Naniniwala ba kayo sa mga pautot dyan? Diba? Eto, pagkatapos ng investigasyon ng ICI, kung ano man ang resulta dito, ipapaubaya yan sa ombudsman. Ombudsman na ngayon, ang mag-gauge, magtitimbang kung itong kaso ba ito dapat ituloy, kung itong mga personal ba ito na ay talagang kaya, pwedeng kasuhan. So, doon na magkakaroon ng magican. Doon naman talaga patutunguhan yan Tuloy-tuloy po ang takipan dahil baka meron silang kanya-kanyang mga baho na itinatago na ayaw nilang sumingaw kasi pag may sumingaw, lahat sila madadamay. Dahil hindi naman papayag na isa lang maparusahan. Diba? Yung isa mapaparusahan, tapos makakaligtas yung iba. Hindi papayag yung mapaparusahan. Kaya tuloy-tuloy takipan dahil baka meron silang kanya-kanyang mga baho na pinagtatakpan. Tuloy-tuloy ang takipan hanggang maabsuelto yung mga mastermind. Kasi alam nila dito hindi na usapin ng election sa 2028. Ito survival na to Survival na to, paglilinis ng kanilang mga pangalan na.
Kasi alam na nga nila na wala naman talaga silang panalo kay VP Sara Duterte. Kaya gumagawa sila ng paraan para maging makapangyarihan, maging maraming pera para sa 2028, sisiguraduhin nila na may laban sila kay VP Sara Duterte. Pero ngayon, wala na yan. Ang gagawin nito, lilinisin ang kanilang mga pangalan. Nang sa ganon, kung ano man, walang kasong maipapataw sa kanila pagdating ng araw. Dahil malinis walang ebidensya. At kasi sinasabi nga ni Remulla, sinira daw yung mga ebidensya dati, noong Duterte. Anong sinira? Sila ang sisira ngayon ng mga ebidensya. So now, pag si VP Sara Duterte na, nakaupo, wala nang ebidensya. Wala nang ebidensya. So, ngayon, Romualdez and cohorts na makasama niya, kung sino man yung mga mastermind, matatakasan nila ngayon yung accountability. Kasi last term ni Romualdez ngayon bilang kongresista sa distrito nila. Hindi na siya pwede tumakbo. There's no way na makatakbo siya bilang kongresista. It's either tumakbo siya mayor, tumakbo siyang senador, vice president, or president. That's his option. Ang magagawa na lang niya ngayon, iligtas na kanyang marumi ng pangalan. At ano pa? Iligtas ang pamilya niya at pangalan nila sa kahihiyan. Pero sa tingin ko sa sobrang pagkagahama nito, iisip yan na makagawa siya ng paraan kung paano siya mananatili na may kapangyarihan. Kaya huwag tayo titigil mga kababayan hanggat hindi napapanagot yung mga yan, yung mga mastermind. Dahil tulad ng lagi nating sinasabi at sinasabi rin ng mga maimpluwensyang tao, na hindi gagalaw ang kanilang nasasakupan kung walang basbas ng nasa itaas. Di ba? At sa bibig mismo nang galing ni Romualdez na wala daw basbas niya yung BICAM. So, ibig sabihin, talagang aware siya sa salitang basbas. Dahil sinabi niya na hindi raw niya binasbasan yan. So, aware po siya sa basbas. Dahil siya po talaga yung taga-basbas. Tandaan po natin, wala pong magnanakaw. Minsan, kahit nahuli na sa akto, hindi pa aamin na nagnanakaw siya. Not until he was proven guilty at napatunayan na siya talaga ay may mga ebidensya. Ganun yan. Hindi naman naaamin yan hanggat hindi nahahatulan. Pag nahatulan, katulad ni GMA, I am sorry. Ganun. Diba? Siyempre, puta kapakanan, kapangyarihan, pangalan, dignidad. Hindi ko alam kung may dignidad pa. Kredibilidad, wala na. Yun ang iingatan ng mga yan. Kahit nahuli mo ng, kaya ba, nakapatong sa babae na hindi ko ginawa yan. Nadapa lang ako. Pero hubot-hubad. Nadapa ka, hubot-hubad. Diba? At kung mapapansin natin, wala na yung dating Martin na maangas. Yung dating tigre. Ngayon, naging kuting na lang. Diba? Magaling sila lumaro, mga kababayan. Dati, akala mo sinong hari. Ngayon, syempre, kailangan nyo ng simpatya ng taong bayan, bait-baitan. Diba? Pero tingnan nyo, kung ituring siya, utangin na talo pa presidente. Ang daming bodyguards. No? So, ibig sabihin, yung kapangyarihan ni Martin, nandun pa rin. Kasi siya nga yung pinakaganon, pinakamataas. Nandun pa rin. Kung makikita nyo, ang daming bodyguards. Bukod sa nakikita natin na malamya na siya, hindi siya katulad doon dati na talagang bumabanat. Mga kapatid, this is not the country na pinapangarap natin. Yung gagaguhin tayo, nanakawan tayo, tapos sasabihin natin, sige, isusumbong ko na lang sa inyo lahat kung anong nangyari. Huwag kayong magalit sa akin. No. That's now how it's supposed to be. Diba? Dapat lahat ng mastermind, putang ina nyo, na nagnakaw sa mga Pilipino, dapat lahat kayo makulong. Hindi kayo papayag. Kahit i-absuelto ka pa nila,
Ha? Kung ano yung sinasabi noong mga tao na magaling mag-analisa. Kasi, sa totoo lang mga kababayan, aminin natin, wala talaga tayo makukuha ang ebidensya na pinirmahan yan. Ako, kung nag-receive. Wala. Walang mga resibo yan na tumanggap sila ng pera. Kaya malalakas ang loob nila. Pero, pag sinusugan mo yung galaw ng mga politiko, galaw ng mga kontratista, at galaw ng mga proyekto, at pangyayari sa mga proyekto, utang, damay sila. So, hindi mo na nga kailangan dito ng sentido común eh. Susugin mo lang eh. Kumbaga, baybayin mo lang yung trace. Alam mo kung saan ka mapupunta eh. Diba? Tapos ginagawa tayong tanga. Magiging state witness daw siya. Ha? Nako po, mga kababayan. Marami ang malalaking personalidad na napanganga dito sa nangyaring ito. Ha? Paulit-ulit na binanggit ang pangalan, direkta doon sa kanilang mga bata, sa kanilang mga inuutusan. Tapos ngayon, linis-linisan, magiging hero pa, siya pa ang magaling dahil ilalaglag niya yung kanyang mga kasamahan. No. That's not how it works. Dapat lahat kayo na magkakasabwat kung sino man, lahat kayo maparusahan. At yun po ang gusto ng taong bayan. Kaya hindi kami titigil, ha? Sa pagprotesta. Ha? Marami pang rally na magaganap. Sa 17 daw, meron eh. Sa 17, sa Luneta ulit. Hanggang ano na to? November 30. Ha? Oh. So now, mga kababayan, ano masasabi nyo? Ha? Okay lang ba sa inyo na si Romualdez ay maging state witness? Okay lang ba na si Romualdez ay maabsuelto? Samantalang siya ang pumipirma sa lahat ng mga papel na ipapasa sa Pangulo at pipirmahan din ng Pangulo. Kayo na po ang umusga, mga kababayan. Magkita-kita tayo muli. Ha? Sa susunod na video, and once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all. To God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.